Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Samahan niyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay na kasing kulay ng buhay. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang kinang na iyong hinahangaan ay isa palang salamin na nagtatago ng pinakamadilim na katotohanan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Rodrigo Valdepeñas at ang lason na dahan-dahang sumira sa kanyang perpektong hapunan. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng Hacienda de Alumbra ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Para kay Rodrigo Rigo Valdepeñas, ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa isang sigawan. Nakaupo sa kanyang kanan ang kanyang magandang nobya, si Silvana Montesillo, na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kanyang kaliwa, ang kanyang ina, si Doña Corazon, na may dignidad na hindi matitinag, ngunit may lamig sa mga mata na kayang magpayelo ng impyerno. Napabuntong hininga si Rigo nang hindi namamalayan. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Napakasarap ng pagkakaluto ng lengwa, Silvana. Iha! Basag ni Doña Corazon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Parang dila lang ng tao. Malambot sa panlasa, ngunit kayang maglabas ng pinakamatatamis na salita o pinakamapait na kasinungalingan. Ngumiti si Silvana, isang perpektong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga po, Donya. Pero naniniwala po ako na kung ano ang nasa puso, iyon din po ang lalabas sa bibig. Totoo yan, sagot ng matanda habang inilalapag ang kanyang kubyertos. Tumingin ito ng diretso kay Silvana. Kaya dapat laging mag-ingat sa mga taong masyadong matamis magsalita. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Nakita ni Rigo ang bahagyang panginginig ng kamay ni Silvana. Hinawakan niya ito sa ilalim ng mesa, isang paraan ng pagpapakita ng suporta. Ma? Mahinahon niyang sabi, ngunit may diin. Let's just enjoy the dinner. Silvana is our guest. And soon, she will be family. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Corazon bago ito tumayo. Busog na ako. Iiwan ko na kayo para magkaroon kayo ng mas pribadong pag-uusap. Walang lingon-likod na nilisan nito ang hapagkainan. Iniwan ng isang nakabibinging katahimikan. Niyakap ni Silvana ang braso ni Rigo. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng kalungkutan. Mahal, pasensya na. Palagi na lang tayong nag-aaway dahil sa akin. Siguro ay hindi talaga ako gusto ng mami mo para sa'yo. Hinaplos ni Rigo ang buhok nito. Huwag mong isipin, yon. Ako ang bahala kay mama. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo. Matapos ang hapunan, inihatid ni Rigo si Silvana sa kwarto nito. Nang paalis na siya, tinawag siya nito. Mahal, sandali. Naiwan ko yata ang cellphone ko sa library kanina. Pwede mo bang kunin para sa akin? Pagod na kasi ako. Sige, ako na ang kukuha. Magpahinga ka na. Sagot ni Rigo at hinalikan ito sa noo. Para sa kanya, ang pagsunod sa maliit na hiling na ito ay isang paraan para bumawi sa hindi magandang nangyari kanina. Pumasok siya sa malawak na library ng mansyon. Madilim at tahimik. Nakita niya ang telepono ni Silvana sa ibabaw ng isang mesa. Sa tabi ng paboritong libro ng kanyang ina. Kinuha niya ito at akmang aalis na nang biglang umilaw ang screen. Isang mensahe. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinaksak siya ng diretso sa puso. Mula sa numerong nakasave bilang Marco. Kamusta ang dragon? Buhay pa ba? Sinundan niyo ng isa pang mensahe bago pa man mamatay ang ilaw ng screen.
Konti na lang, mahal. Malapit nang mapasa atin ang lahat ng pinaghirapan ng mga Valdepeñas. Tiyaga lang. Nabitawan ni Rigo ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit para sa kanya, ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salitang nabasa niya. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Ang lahat. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan, ang mga ngangiti, ang mga halik, ang mga pangako, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng akala niya'y anghel ay isa palang demonyong nag-aanyong tupa. Ang pag-ibig na ipinaglaban niya maging sa sarili niyang ina ay isa palang lason na dahan-dahan siyang pinapatay. Pinulot niya ang telepono. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pinapatay ang lahat ng init ng pag-ibig na naramdaman niya kanina lang. Ang sakit ay naroon. Matinding sakit na parang pinupunit ang kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nabubuo. Isang determinasyon, isang pagnanais na maghiganti. Tumayo siya roon, sa gitna ng dilim ng library. Hawak ang katibayan ng kataksilan sa kanyang kamay. Hindi na siya ang Rigo na bulag sa pag-ibig. Sa isang iglap, nawasak ang kanyang mundo. At mula sa mga guho nito, ibang klase ng Rodrigo Valdepeñas ang isisilang. Walang tulog ang buong magdamag para kay Rigo. Ang bawat sulok ng kanyang kwarto ay tila nangungutya sa kanya. Ang malambot na kama kung saan sila minsang nagbahagi ng mga pangarap ni Silvana ay parang isang higaan ng mga tinik. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ngunit ngayon, ang mga ito'y may kasamang lason. Ang araw na nag-propose siya sa dalampasigan. Ang ningning sa mga mata ni Silvana habang sinasabi nito ang "o" kasabay ng text message. Konti na lang, mahal. Ang kanilang mga tawanan sa hardin. Ang halik nito sa kanyang pisngi habang sinasabing, "Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay." Kasabay ng tanong, "Kamusta ang dragon? Buhay pa ba?" Ang bawat matamis na alaala ay isa na ngayong mapait na sampal sa kanyang pagkatao. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya ipinagtanggol ang isang ahas laban sa sarili niyang ina? Ang galit niya kay Silvana ay kasinlaki ng galit niya sa kanyang sarili. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. 4:00 ng umaga, bumangon siya, hindi na nag-abalang magbihis, at tinungo ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot, ang library. Doon, sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang anino. Si Mang Lito, ang kanilang matapat na katiwala, na nag-aayos ng mga libro na para bang yon ang pinakaordinaryong gawin sa ganoong oras. "Hindi po kayo makatulog, Sir Rigo?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng respeto at pag-aalala. Hindi sumagot si Rigo. Dahan-dahan siyang lumapit at walang salitang iniabot ang telepono ni Silvana. Binuksan niya ang screen at ipinakita ang mga mensahe. Tinitigan ito ni Mang Lito. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na kalungkutan, isang pag-apruba sa isang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. "Ang Donya po." Tama ang kanyang kutob, mahinang sabi ni Mang Lito. Sa wakas, nagsalita si Rigo, basag ang boses. "Ano ang gagawin ko, Mang Lito? Sinira niya ako. Sinira niya ang lahat." Umupo ang matanda sa isang silya at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Rigo hindi bilang kanyang amo, kundi bilang isang anak na nasasaktan. "Noong mga panahon, bago pumanaw ang inyong ama," panimula ni Mang Lito, ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo.
Mayroon po siyang huling ipinagbilin sa akin. Ako po ay hindi lamang isang katiwala, Rigo. Ako po ang pinagkakatiwalaan niyang security aid mula pa noong binata siya. Nagulat si Rigo. Nakahiga siya sa kanyang kama. Mahina na. Pagpapatuloy ni Mang Lito, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Ipangako mo sa akin, Lito. Babantayan mo ang anak ko. Proprotektahan mo siya." Kahit sa sarili niya, isinumpa ko po yon sa ngalan ng aking buhay. Isang sumpa, isang pangako mula sa nakaraan. Tumingin si Rigo sa matanda at sa mga mata nito, nakita niya ang klase ng katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang katapatan na ipinagkait sa kanya ng babaeng minahal niya. "Kailangan kong malaman ang lahat," sabi ni Rigo. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong tigas. Ang sakit ay nagiging isang malamig na determinasyon. Kailangan kong makita kung gaano kalalim ang kanyang pagkaganid. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng ito. Isang ideya, isang desperado, at mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. "Mang Lito, paano kung mawala ang lahat sa akin? Paano kung maging isa akong inutil sa kanyang paningin?" Naintindihan agad ni Mang Lito ang ibig sabihin ni Rigo. Hindi siya natakot. Sa halip, tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga taon ng serbisyo at pagsasanay ay tila bumalik sa kanyang tindig. "Isang aksidente," sabi ni Mang Lito. "Isang malagim na aksidente. Isang trahedya na maglalagay sa iyo sa isang posisyon kung saan wala kang kapangyarihan. Doon natin makikita ang tunay na kulay ng lahat." Tumingin si Rigo sa labas ng bintana. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa unang sinag ng umaga. Isang bagong araw, isang bagong digmaan. "Ito ay isang malaking panlilinlang," bulong ni Rigo. "Magagalit si Mama. Maluloko ang lahat." Lumapit si Mang Lito at tumayo sa kanyang tabi, balikat sa balikat. "Handa po akong gawin ang lahat, Sir Rigo. Kahit na kailangan nating linlangin ang buong mundo." Nagising si Silvana Montesillo na masama ang timpla. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanyang silid sa Hacienda de Alumbra ay tila nang iinis sa kanya. Inisip niya ang nangyari kagabi, ang mga patutsada ni Doña Corazon at ang hindi maipintang mukha ni Rigo pagkatapos. Napailing na lang si Silvana habang bumabangon. Ang dali talagang magpaikot ng isang lalaking nagmamahal. Alam niyang kahit gaano pa katigas ang ulo ni Rigo, isang ngiti, isang yakap, at ilang patak ng luha lang ang kailangan niya para bumalik ito sa kanyang mga palad. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagtipa ng mensahe para kay Marco. "Good morning, mahal. Medyo naging maasim kagabi ang matandang bruha." At itong si Rigo, nagtampo yata. Ilang segundo lang, dumating ang sagot. "Hayaan mo na. Isang kuting lang yan na akala mo ay tigre. Ang mahalaga, malapit na nating makuha ang keso." Konting tiis na lang. Isang natanang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silvana. Tama si Marco. Kayang-kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri si Rigo. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang perpektong mukha, ang kanyang makinis na balat. Ito ang kanyang puhunan. Ito ang kanyang armas. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid. Napakaganda. Pero kulang pa. Naiisip na niya ang mga pagbabagong gagawin niya kapag siya na ang reyna ng hasiyendang ito. Itatapon niya ang lahat ng mga antigong gamit ng matanda. Papalitan niya ang madidilim na kulay ng mas masaya at modernong disenyo. Siya na ang magiging Doña. Doña Silvana Valdepeñas. Ang pangalan pa lang ay musika na sa kanyang pandinig. Habang siya'y nag-aayos, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rigo. Handa na si Silvana sa kanyang gagawing pag-arte. Ngunit naunahan siya nito. Lumapit si Rigo
may dalang tray ng almusal. "Mahal, pasensya na sa inasal ko kagabi," sabi ni Rigo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat hinayaang masira ng kahit ano ang gabi natin. Nawala ang lahat ng inis ni Silvana. Napalitan ito ng pagtatagumpay. "Sabi na nga ba? Naiintindihan ko, mahal." Malambing niyang sagot. Hinahaplos ang pisngi nito. "Alam kong nahihirapan ka lang sa sitwasyon." Ngumiti si Rigo. Ngunit kung titingnan lang ni Silvana ng mas maigi, makikita niya ang kakaibang lamig sa likod ng ngiting iyon. "Kaya nga may biglaan akong business trip. Isang araw lang sa Batangas. Para na rin makapag-isip-isip at pagbalik ko, maayos na ang lahat. Promise, babawi ako sa'yo." Naramdaman ni Silvana ang kaunting pagkadismaya. Mas matatagalan pa ang kanilang plano, ngunit agad din niya itong itinago. "Okay, mahal. Mag-iingat ka ha. Hihintayin kita." "Salamat sa pag-intindi," sabi ni Rigo. Dahan-dahan itong ibinaba ang tray at hinawakan ng kanyang mukha. "Mamimiss kita." At pagkatapos, hinalikan siya ni Rigo. Hindi ito isang simpleng halik. Isang halik na mapusok, nag-aalab, puno ng pagnanasa. Napapikit si Silvana, ninanamnamang bawat sandali. Ito ang patunay na siya ang nagwagi. Ngunit sa gitna ng halik, naramdaman niya ang kakaibang higpit ng hawak ni Rigo sa kanyang mga braso. At nang saglit itong dumilat, nasulyapan niya ang isang malamig na kislap sa mga mata nito. Isang kislap na agad ding nawala. Binaliwala niya ito. Marahil ay dala lang iyon ng matinding emosyon. "Mag-iingat ka dito, mahal ko," bulong ni Rigo sa kanyang tenga pagkatapos ng halik. "Babalik ako para sa'yo." Pinanood niya itong umalis. Nang magsara ang pinto, hindi niya mapigilang mapangiti. Perpekto. Magkakaroon siya ng isang araw na malayo sa mapanuring mata ni Rigo. Isang araw para makapagplano pa kasama si Marco. Maghapon siyang nagbabad sa bathtub, nagbasa ng magazine at iniisip ang kanyang kinabukasan. Pagsapit ng gabi, habang umiinom siya ng mamahaling alak sa sala at nanonood ng telebisyon, biglang naputol ang programa para sa isang breaking news. Isang malagim na aksidente ang naganap sa Provincial Highway patungong Batangas kaninang hapon, sabi ng reporter. Isang itim na luxury SUV ang nawalan ng preno at nahulog sa isang malalim na bangin. Ang sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng Valdepeñas Land Corporation at kinumpirma ng mga awtoridad. Nasakay nito ang bilyonaryong si Rodrigo Valdepeñas. Nabitawan ni Silvana ang kupitan ng alak. Nabuhos ang pulang likido sa puting carpet, parang dugo. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkagulat, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa hindi inaasahang pagbabago ng lahat ng kanyang plano. Para kay Liwayway Jimenez, ang Hacienda de Alumbra ay palaging isang lugar ng tahimik na kaayusan. Ang bawat bagay ay mayroong tamang lugar. Ang bawat tunog ay pamilyar. Mula sa pag-aspas ng mga dahon sa hardin hanggang sa mahinang kalansing ng mga tasa ng kape sa umaga. Ngunit ngayong gabi, ang kaayusang yon ay nawasak. Ang sigaw mula sa sala, ang unang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng pagkabigla at sakit. Pagkatapos noon, lahat ay naging magulo. Ang mga kasambahay ay nagtatakbuhan, ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, at ang boses ng news reporter mula sa malaking telebisyon ay paulit-ulit na nagbabalita ng isang katotohanang mahirap paniwalaan. "Sir Rigo, na-aksidente," bulong ng isang katulong. Nanginginig ang boses. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakita ni Liwayway ang lahat. Nakita niya kung paano napahawak sa dibdib si Doña Corazon, kung paano nawalan ng kulay ang mukha nito, at kung paano ito bumagsak sa sahig, walang malay. "Doña!"
Sigaw ni Mang Lito, na agad tumakbo para saluhin ang matanda. Si Silvana naman ay humagulgol ng malakas. Isang tunog na para sa pandinig ni Liwayway ay mas nakatuon sa pagtawag ng pansin kaysa sa tunay na pagluluksa. Ngunit sino ba siya para humusga? Tulungan niyo ako. Dalhin natin ang Donya sa kanyang silid. Utos ni Mang Lito. Mabilis na kumilos si Liwayway. Kasama ang iba pa. Maingat nilang binuhat ang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Silvana na nakasandal sa pader. Umiiyak habang kausap ang isang tao sa telepono. Nang maihiga na nila si Doña Corazon, hinanap ni Liwayway ang ammonia o alcohol para ipaamoy dito. Naalala niya na mayroong first aid kit sa bodega, malapit sa kusina. Patakbo siyang pumunta roon. Habang papalapit siya sa bodega, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Silvana. Nakatayo ito sa dilim, nakatalikod, at may kausap pa rin sa telepono. Iba na ang tono nito. Wala na ang pag-iyak. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Silvana, ngunit sapat na para marinig ni Liwayway. Oo, sigurado ako. Nasa balita na. Hindi eh. Mas maganda nga ito. Huminto si Liwayway sa likod ng isang malaking cabinet, pigilang hininga. Mali ba ang kanyang naririnig? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silvana. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Liwayway. Perfect, Marco. Naging mas madali ang lahat. Hindi na natin kailangang maghintay ng kasal. Bilang nagdadalamhating nobiya, mas madali kong makukuha ang simpatiya ng lahat. At ang kontrol. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang mga salitang yon ay hindi para sa isang taong nawalan ng minamahal. Iyon ay mga salita ng isang taong nanalo sa isang sugal. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig ang mga tuhod. Bumalik siya sa silid ni Doña Corazon na walang dalang first aid kit. Ngunit may daladalang isang mabigat at nakakatakot na katotohanan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang ambulansya. Hindi para kay Doña Corazon na nagkamalay na rin sa tulong ng kanilang family doctor. Ang ambulansya ay para kay Sir Rigo. Nagtipon silang lahat sa labas ng mansyon. Tahimik. Naghihintay. Nang buksan ng pinto ng ambulansya, isang imahe ang sumalubong sa kanila na hinding-hindi malilimutan ni Liwayway. Si Sir Rigo, ang matikas, ang malakas, ang palaging puno ng buhay na si Sir Rigo ay nakaupo sa isang wheelchair. May suot siyang neck brace at ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Walang emosyon, walang buhay. Tila isang basyong sisidlan na lang ang natira. Total paralysis due to spinal cord injury. Paliwanag ng doktor kay Mang Lito. Hindi rin siya makapagsalita. We have to wait and see. Pero sa ngayon, kailangan niya ng 24/7 na pag-aalaga. Isang malakas na hikbi ang narinig mula kay Silvana na agad lumapit sa wheelchair. Muli, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Naramdaman ni Liwayway ang tunay na awa. Hindi para kay Silvana, kundi para sa lalaking nasa wheelchair. Kahit ano pa man ang kasalanan nito sa kanyang ina, hindi nito deserve ang ganitong kapalaran. Dinala nila si Rigo sa kanyang silid. Pagod na ang lahat at isa-isa nang nagsialisan. Naiwan si Liwayway sa may pintuan, nag-aayos ng mga gamit na naiwan sa sahig. Nandoon pa rin si Silvana, nakaluhod sa tabi ng wheelchair, hinahaplos ang pisngi ni Rigo. Akala nito ay wala ng ibang tao sa paligid. Sa isang boses na parang laso na bumubulong, nagsalita si Silvana. Sapat lang ang lakas para marinig ng hangin. At ni Liwayway, "Don't worry, mahal. Aalagaan kita hanggang makuha ko ang dapat sa akin." Natigilan si Liwayway. Ang mga salitang yon, kasama ng naririnig niya kanina sa bodega, ay bumuo ng isang nakakapangilabot na larawan sa kanyang isipan. Hindi ito trahedya. Ito ay isang plano. At si Sir Rigo ay nasa gitna ng isang napakadelikadong laro. Ang bawat araw para kay Rodrigo Valdepeñas ay isang walang katapusang pagsubok
sa kanyang pagtitimpi, nakakulong sa sarili niyang katawan. Ang tanging magagawa niya ay magmasid, makinig, at magkimkim ng lahat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang isip ay isang nag-aalab na bulkan, ngunit ang kanyang katawan ay isang malamig at hindi gumagalaw na bato. Ang umaga ay pag-aari ni Silvana. Papasok ito sa kanyang silid na may dalang peking ngiti at matamis na bati. "Good morning, mahal. Ready for breakfast?" Sasabihin nito iyon sa paraang para siyang kausap na sanggol. Ngunit ang pag-aalaga nito ay malayo sa pagiging malambing. "Oops, sorry," sasabihin nito kapag natapunan siya ng mainit na sabaw sa dibdib. "Ang likot mo kasi eh." Pero alam ni Rigo na sinadya niya iyon. Isinubo sa kanya ni Silvana ang kutsara ng walang ingat. Minsan ay tumatama pa sa kanyang mga ngangipin. Ang pagpunas nito sa kanyang bibig ay magaspang na para bang nagpupunas lang ito ng isang maruming mesa. Sa bawat pagkakataon, nag-aapoy ang kanyang kalooban. Kung kaya lang niyang igalaw ang kanyang kamao, matagal na niya itong nasuntok. Kung kaya lang niyang magsalita, matagal na niyang naisigaw ang lahat ng panloloko nito. Ngunit hindi. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maging isang perpektong pasyente. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng kanyang araw na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ay kapag si Liwayway na ang pumapasok sa kanyang silid. Hindi ito nagsasalita ng marami. Tahimik lang itong maglilinis, aayusin ang kanyang kumot at pupunasan ang kanyang mukha at mga kamay nang may pambihirang ingat at lambing. Dama niya ang respeto sa bawat kilos nito. Hindi siya tinitingnan ni Liwayway bilang isang bagay na sira, kundi bilang isang taong nangangailangan ng tulong. Isang hapon, pagkatapos siyang linisin ni Liwayway, umupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Inilabas nito ang isang luma at maliit na libro. "Sir Rigo," mahina nitong sabi, "hindi ko po alam kung naririnig niyo ako o kung naiintindihan niyo. Pero sabi po ng lola ko, ang mga kwento daw po ay gamot sa kaluluwa." At nagsimula itong magbasa. Isang simpleng kwentong pambata tungkol sa isang bituin na nagnanais bumaba sa lupa. Ang boses ni Liwayway ay mahinahon, parang isang oyayi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Rigo na kumalma ang nagngingit-ngit niyang puso. May isang tao pa rin sa mundong ito na nakikita siya bilang isang tao. Kinabukasan, nang pumasok si Mang Lito para i-check ang kanyang kalagayan, tinitigan niya ito ng may kahulugan. Iginagalaw niya ang kanyang mga mata mula sa matanda patungo sa isang sulok ng kisame at pabalik. Inulit niya ito ng 3 beses. Isang matalinong tao si Mang Lito. Agad niyang nakuha ang mensahe. Kinagabihan, habang si Silvana ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado sa telepono sa ibaba, tahimik na pumasok si Mang Lito sa silid ni Rigo. Sa loob lamang ng 10 minuto, gamit ang mga kasangkapang kasing liit ng kanyang mga daliri, nakapag-install siya ng mga microcamera sa 4 na sulok ng silid. Halos hindi ito makita ng mata. Lahat po ng kilos at salita nila, maitatala na. Bulong ni Mang Lito bago umalis. Ang pagkakaroon ng mga matang nagmamasid ay nagbigay kay Rigo ng panibagong lakas. Ngayon, hindi na lang siya ang nag-iisang saksi at hindi siya naghintay ng matagal. Nang gabing iyon, pumasok si Silvana sa kanyang silid, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya si Marco. Walang takot, walang hiya. Hinalikan ni Marco si Silvana sa mga labi, sa mismong harap ng kama ni Rigo. "Kamusta ang pasyente natin?" tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pangungutya. Lumapit si Silvana sa wheelchair kung saan nakaupo si Rigo. Hinaplos nito ang kanyang buhok na para bang hinahaplos lang ang isang alagang aso. "Tingnan mo siya," sabi ni Silvana kay Marco, tumatawa. Ang dating makapangyarihang si Rigo Valdepeñas
Ang lalaking akala mo ay kayang bilhin ang lahat. Itinuro niya ang walang buhay na mukha ni Rigo. Isa na lang siyang basura. Narinig ni Rigo ang bawat salita. Nakita niya ang bawat halik, ang bawat tawa. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala mula sa kanyang kaluluwa. Isang sigaw na nangakong sa huli, silang dalawa ang magiging basura sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat araw sa Hacienda de Alumbra ay lalong nagiging mabigat para kay Liwayway. Ang dating sigla ng mansyon ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng mga pekeng pag-aalala ni Silvana at ng mga utos nitong parang kulog sa pandinig. Lalong lumala ang kalagayan ni Doña Corazon dahil sa sama ng loob at pag-aalala sa sinapit ng nag-iisang anak. Tuluyan na itong nanghina at madalas na lamang nakahiga sa kanyang silid. Ang dating matatag na haligi ng pamilya ay unti-unting gumuho. Sinamantala ni Silvana ang pagkakataong ito para siyang bagong reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Isa-isa niyang sinisante ang mga matatagal ng kasambahay ng mga Valdepeñas, ang mga taong alam niyang may katapatan sa donya. Pinalitan niya sila ng mga bagong muka na hindi siya kilala, mga taong madali niyang mautusan. Si Liwayway ay isa sa mga natira, ngunit hindi dahil sa pabor. Alam niyang ginagawa lang siyang halimbawa ni Silvana. Palagi siyang pinapagalitan sa harap ng iba, binibigyan ng mga imposibleng gawain at laging hinahanapan ng mali. Tinitiis niya ang lahat para sa kanyang pamilya, sa probinsya at para na rin kay Doña Corazon na palihim niyang inaalagaan kapag wala si Silvana. Isang hapon, inutusan siya ni Silvana na linisin ang malaking bintana sa silid ni Sir Rigo, kahit nakalilinis lang nito kahapon. Siguraduhin mong walang kahit isang alikabok kung ayaw mong ikaw ang ipalinis ko sa sahig gamit ang dila mo, sabi nito bago umalis para sa isang mahalagang meeting. Pumasok si Liwayway sa silid. Gaya ng dati, si Sir Rigo ay nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Walang buhay ang mga mata. Naawa siya rito. Ano man ang mga narinig niya, isang tao pa rin itong nagdurusa. Habang nagpupunas ng bintana, naisip niya ang mga nangyayari. Parang may hindi tama. Parang may piyesa sa kwento na nawawala. Nang matapos, kinuha niya ang isang basang tela para punasan ang braso ng wheelchair. Sa kanyang pagyuko, napatingin siya sa kamay ni Sir Rigo na nakapatong sa kanyang hita. At doon, nakita niya ito. Isang bahagyang halos hindi mapansing paggalaw. Ang dulo ng hintuturong daliri ni Sir Rigo. Kumibot ito. 1, 2, 3 beses. Napahinto si Liwayway, nanlaki ang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakita niya talaga yon. Napakabilis, ngunit sigurado siya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa kamay patungo sa mukha ni Sir Rigo. Sa pagkakataong yon, ang mga mata nitong dati walang buhay ay nakatitig ng diretso sa kanya. Wala na ang pagiging blangko. Sa halip nakita niya ang isang kislap ng talino, ng kamalayan, at isang halos hindi mahahalata, ngunit desperadong pakiusap. Isang pakiusap na manahimik. Naramdaman ni Liwayway ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito pala iyon, ang nawawalang piyesa. Hindi ito trahedya. Isa itong palabas. At si Sir Rigo ang direktor ng sarili niyang dula. Isang takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Takot para sa kanyang sarili. Para kay Sir Rigo. Kung malaman ni Silvana na alam niya ano ang gagawin nito sa kanya. Ngunit kasabay ng takot, may sumibol na kakaibang tapang sa kanyang puso. Ang pagmamalasakit niya kay Doña Corazon, ang awa niya kay Sir Rigo, at ang galit niya sa kawalang katarungang nasasaksihan niya ay mas naging matimbang. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinahalata ang pagkagulat. Sa halip, kumuha siya ng malalim na hininga
at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa na para bang walang nangyari. Tinapos niya ang pagpupuna sa wheelchair at bago siya tumalikod para umalis, tumigil siya sandali. "Mag-iingat po kayo palagi, sir," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Nag-isip siya ng paraan para maiparating kay Sir Rigo na kakampi siya, na hindi siya dapat katakutan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang lumang kwaderno. Gamit ang isang maliit na lapis, isinulat niya ang dalawang salita. Dalawang salita na magpapabago ng lahat. Kinabukasan, habang inaayos niya ang higaan ni Sir Rigo at habang wala pang ibang tao sa paligid, mabilis niyang isinuksok ang nakatuping papel sa ilalim ng unan nito. Paglabas niya ng silid, sumandal siya sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Isinugal niya ang lahat. Sa loob ng silid, si Rigo, na nakamasid sa kanyang pag-alis, ay naghintay ng ilang sandali. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niyang sinubukang abutin ang ilalim ng unan gamit ang kamay na may kaunti ng kontrol. Nang makuha niya ang papel, binuksan niya ito. Dalawang salita lang ang nakasulat. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang mensahe na natanggap niya sa buong buhay niya. "Nagtitiwala po ako. Isang tunay na liwanag sa gitna ng kanyang pekeng kadiliman. Mayroon na siyang kakampi." Hawak ni Rodrigo Valdepeñas ang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng kumot. Ang mga salitang isinulat ni Liwayway ay tila isang mainit na liwanag na tumagos sa malamig na bakal ng kanyang pagkukunwari. "Nagtitiwala po ako. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sa dagat ng pagtataksil, may isang taong naniwala sa kanya. Isang taong hindi niya inaasahan." Nang pumasok si Mang Lito para sa kanyang pang-umagang pag-check, hindi na nagsayang ng oras si Rigo. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa matanda at pagkatapos ay dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang tingin patungo sa pinto kung saan kalalabas lang ni Liwayway. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Mang Lito. May kasamang bahagyang pagtango na tanging sila lang dalawa ang makakaintindi. Nakuha agad ni Mang Lito ang mensahe. Ang ibig sabihin ng kanyang amo, kausapin mo siya. Isama mo siya sa plano. Tumango rin ang matanda. Isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na sagot. Habang nag-iisa sa kanyang silid, hinintay ni Rigo ang paglipas ng mga oras. Iniisip niya ang panganib na kanyang ibinibigay kay Liwayway. Isang simpleng kasambahay na ngayon ay masasangkot sa isang mapanganib na laro ng mga milyonaryo. Ngunit nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Isang tapang na nagmumula sa kabutihan ng puso. Isang bagay na hindi kailanman magkakaroon si Silvana. Alam ni Rigo na sa mga sandaling iyon, dinadala ni Mang Lito si Liwayway sa nag-iisang lugar sa hasyenda kung saan sila maaring mag-usap ng walang nakakarinig. Ang luma at nakasarang kapilya sa dulo ng hardin. Doon, sa harap ng mga antigong imahen at sa ilalim ng makukulay na salamin ng bintana, ipinaliwanag ni Mang Lito ang lahat. Naramdaman ni Rigo ang bawat salitang sinasabi ng matanda kahit wala siya roon. Ang pagkatuklas sa mga text messages, ang sumpaan sa library, ang pekeng aksidente. Nai-imagine ni Rigo ang itsura ni Liwayway habang pinapakinggan ang lahat. Ang kanyang pagkagulat ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa. Ang mga narinig niyang usapan sa bodega, ang kalupitan ni Silvana, ang biglaang pagbabago sa mansyon. Lahat ng ito ay nagkaroon ng katuturan. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Ano po ang maitutulong ko? Iyon ang tanong na alam ni Rigo na sasabihin ni Liwayway. Hindi bakit ako, hindi paano kung mapahamak ako, kundi ano ang maitutulong ko. Nang bumalik si Mang Lito sa kanyang silid kinagabihan, may dala itong isang maliit na laptop. Kapanalig na po natin siya, sir.
bulong ng matanda. Mas matapang pa siya kaysa sa inaakala natin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa isipan ni Rigo. Ngayon, 3 na sila. May isa pa po kayong dapat makita, sabi ni Mang Lito. Ikinonekta nito ang laptop sa isang maliit na device. Sa screen lumabas ang mga kuha mula sa mga microcamera. Pinabilis niya ang playback hanggang sa huminto sa isang partikular na pag-uusap ni na Silvana at Marco noong nakaraang gabi. Sa video, nakaupo si Silvana sa kama ni Rigo habang si Marco ay nakatayo malapit sa bintana. "Naiinip na ako, Marco," sabi ni Silvana. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Kailan ko makukuha ang mana? Ang mga abogado ay masyadong mabagal." "Maghintay ka lang," sagot ni Marco. "Ang mahalaga ay makuha natin ang hustisya para sa pamilya mo, para sa tatay mo." Napakunot ang noo ni Rigo. "Hustisya? Anong kinalaman ng pamilya niya rito?" "Anong hustisya?" Nanginginig ang boses ni Silvana sa video. "Paghihiganti, Marco. Ang tawag dito ay paghihiganti. Ang ama ni Rigo, ang matandang Valdepeñas na yon, siya ang sumira sa pamilya natin. Inagaw niya ang negosyo ng aking ama. Itinulak niya ito sa pagkalugi hanggang sa atakihin ito sa puso. Ang lahat ng yaman na tinatamasa nila ngayon dapat ay sa atin. Karapatan nating bawiin iyon." Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama kay Rigo. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. Ito pala ay mas malalim. Ito ay tungkol sa galit. Isang galit na nag-ugat mula pa sa nakaraan. Isang lihim ng pamilya na hindi niya kailanman nalaman. Ngayon, naiintindihan na niya ang tindi ng galit ni Silvana. Hindi lang siya isang ganid na manggagamit. Siya ay isang kaaway na may matinding dahilan para wasakin siya. "Kaya kailangan mong bilisan," pagpapatuloy ni Marco sa video. "Kausapin mo ulit ang abogado. Sabihin mo, kailangan na ng special power of attorney. Dahil sa kondisyon ni Rigo, ikaw bilang kanyang fiancé ang may karapatang mamahala sa lahat ng kanyang ari-arian. Isang pirma lang o isang thumb mark mula sa kanya ang kailangan." Pinatay ni Mang Lito ang video. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa dati. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Ang kanilang plano, ang kanilang motibo, at ang kanilang susunod na hakbang. Samantala, sa ibaba ng mansyon, abala si Liwayway sa paglilinis ng sala. Papalapit na ang hating gabi nang may dumating na bisita. Isang lalaking naka-Amerikana at may dalang itim na briefcase, ang abogado ni Silvana. Narinig niya ang pag-uusap nila sa may pinto. "Good evening, Miss Montesillo," sabi ng abogado. "Nagawa ko na po ang pinapagawa ninyo, ang special power of attorney. Kompleto na ang lahat ng detalye." Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Silvana. "Excellent," sabi nito. "At ang kailangan na lang, kailangan lang natin ng thumb mark ng pasyente." Nagising si Doña Corazon Valdepeñas sa isang mundong malabo at mabagal. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng kanyang silid. At ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng kanyang sariling katawan. Tila bawat buto, bawat kalamnan niya ay pagod ng mabuhay. Ngunit ang isip niya ay malinaw. At sa kalinawan ng kanyang isip, bumalik ang lahat ng sakit. Rigo, ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak na ngayon ay isang bilanggo sa sarili nitong katawan. Pinilit niyang bumangon. Ang kanyang puso, ang puso ng isang ina, ay sumisigaw na kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang maramdaman kung humihinga pa ba ito, kung meron pa bang kahit kaunting pag-asa. "Rigo!" Sinubukan niyang tawagin, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa malamig na sahig na gawa sa nara, nanginginig, nanghihina. Ngunit ang imahe ng kanyang anak sa wheelchair
ang nagbigay sa kanya ng determinasyon. Isang hakbang, dalawang hakbang. Nakahawak siya sa gilid ng kanyang kama. Bawat galaw ay isang napakalaking pagsubok. Nakikita na niya ang pinto. Ilang hakbang na lang at mararating na niya ang pasilyo. Malapit na siya sa silid ni Rigo. Ngunit bigla, bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nagprotesta. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Walang lakas. Walang pag-asa. Tanging ang mga luhang mainit na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ang nagpapatunay na buhay pa siya. Ano yan, Donya? Nag-ehersisyo po ba kayo sa sahig? Isang malamig at mapangasar na boses ang bumasag sa kanyang pagdurusa. Nakatayo sa may pintuan si Silvana, nakapamewang, may suot na magarang bestida na para bang pupunta sa isang party. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito, tanging pagkainis. Sinubukan ni Doña Corazon na magsalita, na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala siyang lakas. Lumuhod si Silvana sa kanyang harapan, hindi para tulungan siya, kundi para maging magkalibel sila. Ngumiti ito, isang ngiting nakalalason. Hey nako, matanda ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hinawakan nito ang baba ng Donya. Magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa lahat. Sa anak mo, sa pamamahay na ito, sa yaman ng mga Valdepeñas. Lahat ay nasa mabuting kamay. Pagkatapos ay tumayo ito, pinagpagan ng kanyang damit na parabang nadikitan ng dumi, at tinalikuran siya. Naiwan si Doña Corazon sa sahig, basang-basa ng luha. Nararamdaman ang pinakamatinding klase ng pagkatalo. Hindi lang siya mahina sa katawan, kundi wala na rin siyang kapangyarihan sa sarili niyang pamamahay. Ang ahas na matagal na niyang sinasabing papasok sa kanilang paraiso ay narito na at nilulunok na nito ang lahat. Maya-maya, may pumasok sa silid. Si Liwayway. Nang makita siya nito sa sahig, agad itong tumakbo palapit. Ang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. Donya, ayos lang po ba kayo? Maingat siya nitong inalalayan pabalik sa kama. Kumuha ito ng isang basong tubig at tinulungan siyang uminom. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Doña Corazon ang isang bagay na hindi niya nakita kay Silvana. Ang tunay na habag. Nang akmang aalis na si Liwayway, hinawakan ng Donya ang kamay nito. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang maliit at nakatuping papel na ipinasa sa kanyang palad. Mabilis, palihim. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng kahulugan. Pagkatapos ay yumuko si Liwayway at umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Corazon habang binubuksan ang papel. Sa loob, may sulat kamay na hindi pamilyar, ngunit ang mga salita ay tila nagmula sa kaluluwa ng kanyang anak. Ma, magtiwala lang po kayo. Malapit na. Isang panibagong agos ng luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pananabik, ng isang munting pag-asa na sumibol sa gitna ng kadiliman. Mula sa kanyang silid, tanaw niya ang pasilyo. Sakto namang lumabas si Silvana mula sa sarili nitong kwarto. Kasunod nito, si Marco. May dala silang mga dokumento, isang itim na inkpad, at sa kanilang mga mukha ay nakapinta ang ngiti ng pagtatagumpay. Naglakad sila patungo sa iisang direksyon, sa silid ni Rigo. Mahigpit na hinawakan ni Doña Corazon ang papel sa kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal ng buong puso. Anak, mag-iingat ka, Panginoon. Protektahan niyo po ang aking anak. Mula sa kanyang wheelchair, si Rodrigo Valdepeñas ay parang isang hari na pinatalsik sa sarili niyang trono. Pinapanood ang mga kaaway na nagpipiesta sa kanyang kaharian. Pumasok sa silid sina Silvana at Marco. Ang kanilang mga mukha ay hindi maitago ang kasabikan.
Para silang mga lobo na naamoy na ang dugo ng kanilang biktima. Sa likod nila, tahimik na nakasunod si Mang Lito. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Ngunit alam ni Rigo na sa likod ng maskarang yon ay isang isipang alerto at handa. Mahal, bati ni Silvana. Ang boses ay sobrang tamis na halos nakakasuka. May bisita tayong abogado kanina. Inayos na niya ang lahat para mas mapadali ang pag-aalaga ko sa'yo at sa lahat ng mga ari-arian mo. Inilapag niya sa mesa ang isang folder ng mga dokumento. Ang Special Power of Attorney, ang katibayan ng kanyang pagkapanalo. Ang puso ni Rigo ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang marahas na tambol na tanging siya lang ang nakakarinig. Isang maling galaw lang, isang maling tingin, at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mawawalang saysay. Nagtiis siya. Pinanatili niyang blangko ang kanyang mga mata, isang perpektong estatwa ng pagkatalo. Kailangan lang natin ang munting pirma mo, pagpapatuloy ni Silvana habang binubuksan ang inkpad. Pero dahil hindi mo na kayang pumirma, sapat na ang thumb mark mo. Ito na, ang hudyat. Itinuon ni Rigo ang kanyang paningin kay Mang Lito. Isang bahagyang kislap lang sa kanyang mga mata, isang senyas na sila lang dalawa ang nakakaalam. Nakuha ito ng matanda. Sakto namang pumasok si Liwayway. May dalang isang pitsel ng malamig na tubig at baso sa isang tray. Ito ang kanyang cue, ang kanyang parte sa dula. Sir Marco, sabi ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang panginginig na perpekto para sa sitwasyon. Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi, umalis ka na di. Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Sa isang aksidenteng pagkatabig, natapon ang laman ng pitsel sa kanyang mamahaling pantalon. Ay, naku po. Pasensya na po, sir. Tarantang sabi ni Liwayway. Agad na kumuha ng panyo. Nakakahiya po. Halika po sa banyo, tulungan ko po kayong punasan. Ano ba? Tanga-tanga ka ba? Sigaw ni Marco, abala sa pagpagpag ng kanyang basang pantalon. West! Pikon at inis. Sumunod siya kay Liwayway palabas ng silid, patungo sa banyo. Iyon lang ang pagkakataong kailangan nila. Ilang segundo lang. Habang si Silvana ay nakatuon ng pansin sa dokumento, abala sa paghahanap ng pahina kung saan ilalagay ang pirma. Si Mang Lito ay kumilos sa isang galaw na napakabilis at napakakinis na para bang ginagawa niya ito araw-araw. Kinuha niya ang folder sa ilalim ng isang nakapatong na dyaryo sa katabing aparador. Ito ang pekeng dokumento. Sa isang iglap, habang nakatalikod si Silvana, ipinalit niya ito sa totoong folder na nasa mesa. Ang totoong dokumento ay mabilis niyang naitago sa ilalim ng dyaryo. Ang lahat ng yon ay nangyari sa loob lamang ng 3 segundo. Napanood ni Rigo ang lahat. Pigil niya ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay halos sumabog. Bumalik si Marco sa silid. Masama pa rin ang timpla. Saan na tayo? Dito na, sabi ni Silvana. Hindi na malayan ang nangyaring palitan. Itinuro niya ang espasyo sa ilalim ng dokumento. Ang pirma ng katapusan. Lumapit siya kay Rigo. Ang kanyang mga kamay ay malamig nang hawakan nito ang kamay niya. Walang pagmamahal. Walang pag-aalaga. Tanging ang lamig ng kasakiman. Huwag kang mag-alala, mahal. Bulong nito. Para din naman sa'yo to. Kinuha niya ang kanang hinlalaki ni Rigo. Idiniin niya ito sa itim na tinta ng ink pad. Pagkatapos ay iidiniin niya ito ng mariin sa papel. Isang itim na marka, isang selyo. Para kay Silvana, iyon ang pirma ng kanyang tagumpay. Ang pag-aari sa lahat ng yaman ng mga Valdepeñas. Ngunit para kay Rigo, iyon ang pirma ng katapusan ni Silvana. Isang pirma sa isang detalyadong dokumento na hindi niya alam ay isang legal na pag-amin sa lahat ng krimen na binalak niya. Pandaraya, panloloko, at tangkang pag-agaw ng yaman. Itinaas ni Silvana ang dokumento, tinitingnan ang thumb mark na para bang ito
ay isang mamahaling diamante. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Tumingin siya kay Rigo sa walang buhay nitong katawan at ngumiti. Bukas, deklara niya, ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Maghahanda ako ng isang malaking salu-salo. Isang selebrasyon para sa bagong simula ng buhay kao. Ang Hacienda de Alumbra ay nagliwanag na parang isang diamante sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang mga mamahaling ilaw ang maririkit na tugtugin mula sa isang string quartet at ang masaganang handaan ay nagpapakita ng isang selebrasyong walang kapantay. Ngunit para kay Rodrigo Valdepeñas, ang lahat ng ito ay isang malaking entablado para sa huling akto ng kanyang dula. Mula sa isang sulok, nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang perpektong palamuti sa kasinungalingan ni Silvana. Pinapanood niya ang bawat ngiti, bawat pagbati, bawat pakitang tao. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo, mga abogado, at mga tinaguriang kaibigan ng alta sosyedad. Lahat sila ay kinakain ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Silvana. Si Silvana ang bituin ng gabi. Suot ang isang nagniningning na pulang bestida. Lumilibot siya sa bawat bisita. Hawak ang isang kopita ng champagne. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong timpla ng kalungkutan at katatagan. Maraming salamat sa pagdating ninyo, sabi niya sa mga bisita. Sa gitna ng aming trahedya, ang suporta ninyo ay napakahalaga. Isang kasuklam-suklam na pag-arte. Gustong matawa ni Rigo ng malakas, ngunit pinigil niya ang sarili. Malapit na. Konting tiis na lang. Sa wakas, tumayo si Silvana sa isang maliit na entablado, sa tabi mismo ng malaking screen kung saan ipinapalabas ang mga litrato nila ni Rigo noong masasaya pa sila. Kinuha niya ang isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay malambing, ngunit may awtoridad. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako nagdaos ng isang pagtitipon sa gitna ng aming pagluluksa. Ngunit naniniwala ako na kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Naglakad siya palapit sa kinaroroonan ni Doña Corazon na nakaupo sa isang silya sa tulong ni Liwayway. Alam kong napakahirap nito para sa inyo, Doña Corazon, ang makita ang inyong anak sa ganitong kalagayan. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Panahon na para ipasa ninyo ang bigat. Ako na po ang magpapatuloy ng lahat. Isang malinaw na insulto. Nakita ni Rigo ang panginginig ng kamay ng kanyang ina. Pagkatapos ay bumaling si Silvana sa kanya. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Isang galaw para sa lahat ng mga manonood. At sa aking pinakamamahal na si Rigo, huwag kang mag-alala. Mahal, ipagpapatuloy ko ang lahat ng iyong sinimulan. Aalagaan kita habang buhay. Itinaas niya ang kanyang kopita. Kaya iniimbitahan ko kayong lahat na itaas ang inyong mga baso para sa mga bagong simula. Ito na, ang sandaling hinihintay niya. Habang itinaas ng lahat ang kanilang mga kopita, isang tunog ang bumasag sa koro ng pagbati. Curry. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng metal na gumagalaw. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Sa wheelchair ni Rigo. Natigilan si Silvana, nakataas pa rin ang kanyang baso. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nakita ng lahat ang paghigpit ng hawak ni Rigo sa mga armrest ng wheelchair. Nakita nila ang dahan-dahang pag-unat ng kanyang mga binti. Ang kanyang likod, na laging nakakuba, ay dahan-dahang tumuwid. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Marco ay namutla na parang isang patay. Ang mga mata ni Silvana ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. At pagkatapos, tumayo si Rodrigo Valdepeñas. Buong tikas, buong lakas, nabitawan ni Silvana ang kanyang kopita. Bumasag ito sa sahig
kasabay ng pagbasag ng kanyang perpektong mundo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. At sa gitna ng katahimikang yon, nagsalita si Rigo. Ang kanyang boses, na hindi narinig sa loob ng maraming linggo, ay malinaw, malamig, at puno ng kapangyarihan. The celebration is indeed for a new beginning, Silvana. But it's not yours. It's mine. Bago pa man makapag-react si Silvana, ang malaking screen sa likod niya na nagpapakita ng kanilang mga litrato ay biglang namatay. At pagkatapos, muli itong umilaw, ngunit hindi na ang kanilang mga ngiti ang naroon. Ang ipinakita nito ay ang video mula sa micro camera. Si Silvana at Marco naghahalikan sa kanyang silid. Ang boses ni Silvana malinaw na malinaw. Tingnan mo siya. Isa na lang siyang basura. Sunod-sunod na video ang lumabas. Ang pag-uusap tungkol sa paghihiganti, ang plano para sa special power of attorney, ang bawat salita ng kanilang kataksilan. Isang malakas na sigawan ng pagkagulat, ang umalingaw-ngaw mula sa mga bisita. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ang lahat ng pinto ng mansyon. Pumasok ang isang batalyon ng mga pulis. Philippine National Police, nobody move, sigaw ng hepe. Silvana Montesillo, Marco Imperial, you are under arrest for conspiracy and falsification of public documents. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay tulad ng isang panaginip para kay Liwayway. Ang Hacienda de Alumbra, na dating nababalot ng tensyon at takot, ay tila muling natutong huminga. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga mahinahong usapan. Ang mga pekeng ngiti ay napalitan ng mga totoong hagikhikan mula sa mga datihang kasambahay na muling tinawag pabalik ni Mang Lito. Nawala na sina Silvana at Marco. Hinarap nila ang batas. Dala ang pirma ni Rigo sa isang dokumentong naging kanilang sariling hatol. Si Doña Corazon naman, sa pagkaalam na ligtas na ang kanyang anak, ay mabilis na nagpakita ng paggaling. Ang dating nanlulumong mga mata ay muling nagkaroon ng kislap ng isang matriarka. At si Sir Rigo, nagbago siya. Ang dating tila laging seryoso at malayo ay naging mas kalmado, mas mapagmasid. Madalas niya ngayong ginugugol ang kanyang oras sa library, hindi para magtrabaho, kundi para magbasa at mag-isip. Pakiramdam ni Liwayway ay tapos na ang kanyang parte. Babalik na siya sa pagiging isang anino. Isang tahimik na tagapaglingkod sa mansyon. Isang araw, habang abala siya sa pag-aalaga ng mga puting rosas sa hardin, ang paborito ni Doña Corazon, narinig niya ang kanyang pangalan. Liwayway? Nilingon niya. Nakatayo roon si Sir Rigo. Suot ang isang simpleng polo shirt at slacks, malayo sa dating imahe ng isang bilyonaryong laging naka-Amerikana. Sir Rigo, magandang umaga po. Bati niya, bahagyang yumuko. Samahan mo ako, sabi nito. Isang pakiusap, hindi isang utos. Tahimik siyang sumunod. Naglakad sila patungo sa library, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng bangungot. Ngunit ngayon, ang bigat ng hangin ay napalitan ng kapayapaan. Pinaupo siya ni Rigo sa isang komportableng silyang katapat ng malaking mesa nito. Nanatili siyang nakayuko, hindi alam kung ano ang aasahan. Tumingin ka sa akin, Liwayway, mahinahong sabi ni Rigo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga mata nito, mga matang minsan niyang nakitang puno ng galit. Pagkatapos ay naging blangko at ngayon, nakikita niya ang isang emosyong hindi pa niya nakita rito dati. Pasasalamat. Isang malalim at taos-pusong pasasalamat. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi ni Rigo. Ang salitang salamat ay parang kulang na kulang para sa ginawa mo. Inilagay mo sa panganib ang iyong sarili para sa akin, para sa pamilya ko. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Mahina niyang sagot. Yun na nga ang punto, Liwayway, sabi ni Rigo,
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa isang mundo kung saan marami ang gumagawa ng mali para sa pansariling interes, pinili mong gawin ang tama kahit wala kang makukuhang kapalit. Naging bulag ako. Hinanap ko ang halaga sa kinang ng pera, sa ganda ng mukha, sa tamis ng salita. Hindi ko nakita na ang tunay na kayamanan pala ay nasa tahimik na katapatan at sa kabutihan ng puso. Kinuha niya ang isang folder sa kanyang mesa at inilapit ito kay Liwayway. Binubuo ko ang Valdepeñas Charitable Foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga kabataang may potensyal pero kapos sa buhay tulad mo noon. Mga taong may pangarap pero pinagkaitan ng pagkakataon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway at gusto kong ikaw ang mamahala nito. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang puso ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Pipo? Sir? Pero isa lang po akong kasambahay. Hindi po ako nakapag-aral sa magagandang eskwelahan. Ang kailangan ng pundasyong ito ay hindi diploma. Matatag na sabi ni Rigo. Ang kailangan nito ay isang taong may puso, isang taong nakakaunawa sa kahirapan, isang taong may integridad na hindi kayang bilhin ng pera. At ikaw ang taong yon, Liwayway. Ikaw ang nagdala ng Liwayway sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas personal. Panahon na para ikaw naman ang magbigay ng pag-asa sa iba. Hindi napigilan ni Liwayway ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Luha ng pagkagulat, ng kaligayahan, at ng pagkilala sa kanyang halaga na hindi niya kailanman inakala. Nag-atubili siya. Isang napakalaking responsibilidad. Ngunit nang makita niya ang tiwala sa mga mata ni Sir Rigo, isang tiwala na walang pag-aalinlangan, nahanap niya ang kanyang sagot. Tumango siya, dahan-dahan, at pagkatapos ay isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labing basa ng luha. Isang nangiting kasing ganda ng pagsikat ng araw. Ilang buwan na ang lumipas. Ang Hacienda de Alumbra ay humihinga na ng maluwag. Ang hangin ay hindi na mabigat sa mga lihim at pagtataksil. Sa halip, puno na ito ng tunog ng mga tawanan ng mga bagong iskolar na tinutulungan ng Valdepeñas Foundation na paminsan-minsan ay bumibisita sa hardin. Para kay Rodrigo Valdepeñas, ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang paligid, kundi lalong-lalo na sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang dating Rigo na ang tanging sukat ng tagumpay ay ang paglago ng kanyang kumpanya. Ngayon, mas natatagpuan niya ang kagalakan sa mga simpleng bagay, sa pag-inom ng kape kasama ang kanyang ina sa umaga, sa pakikinig sa mga kwento ng mga natulungang bata, at sa panunood kay Liwayway habang ito'y abala sa kanyang trabaho. Pinanood niya ito mula sa bintana ng library. Si Liwayway ay hindi na ang dating kasambahay na laging nakayuko. Ngayon, tumatayo siya ng may kumpiyansa, nakikipag-usap sa mga pamilya ng mga iskolar ng may awtoridad ngunit puno pa rin ng habag. Ang kanyang nangiti ay parang araw na nagbibigay buhay sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Sa pamumuno niya, ang pundasyon ay naging isang tunay na kanlungan ng pag-asa. Ang hapunan sa mansyon ay hindi na isang pagsubok. Ito na ay isang selebrasyon. Liway, iha, napakasarap ng sinigang. Puri ni Doña Corazon habang nilalagyan pa ng kanin ang plato ng dalaga. Dapat ay turuan mo ang bagong kusinera natin. Naku, Doña, mas masarap po ang luto ninyo. Nakangiting sagot ni Liwayway. Napangiti si Rigo habang pinapanood sila. Ang kanyang ina, na dati puno ng pagdududa sa lahat ng babaeng inilalapit niya, ay buong pusong tinanggap si Liwayway na parang isang tunay na anak. Nakita ni Doña Corazon ang hindi niya nakita noon. Ang ginto na hindi kumikinang sa labas, kundi nagniningning mula sa loob. Pagkatapos ng hapunan, habang dahan-dahang bumababa ang araw
at nagiging kulay kahel at lila ang langit. Nakita ni Rigo si Liwayway na naglalakad sa hardin. Tinitingnan ang mga puting rosas na paborito ng kanyang ina. Sinundan niya ito. Tumayo sila roon ng tahimik, magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay komportable, puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Naaalala ko dati, basag ni Rigo sa katahimikan. Ang paglubog ng araw para sa akin ay hudyat lang natapos na ang isang araw ng trabaho. Isang araw na naman ang lumipas para kumita ng pera. Tumingin siya kay Liwayway. Ang ginintuang sinag ng dapit hapon ay nagbigay ng isang malambot na liwanag sa mukha nito. Ngayon, pagpapatuloy niya, ito ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asa sa isang bagong umaga, na ang bawat pagtatapos ay may dalang bagong simula. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning. Salamat sa pananatili, mahinang sabi ni Rigo. Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat at kahulugan na higit pa sa simpleng pasasalamat. Salamat sa pananatili noong siya'y lumpo. Salamat sa pananatili sa kabila ng panganib. Salamat sa pananatili at pagpapakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapatan. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngangiting nagsasabing naiintindihan niya ang lahat. Dito lang po ako, sir, sagot nito. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang salitang sir, ngunit alam niyang iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito isang salita ng pagitan sa isang amo at isang katulong. Ito ay isang salita ng respeto na sinuklian niya ng isang tingin ng paghanga at isang namumuong pag-ibig. Magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw, hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, at simula ng isang bago at mas magandang kwento para sa kanilang dalawa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kayamanan o sa ganda ng panlabas na anyo. Ito ay natatagpuan sa katapatan ng isang puso na nananatili sa iyong tabi, lalo na sa mga pinakamadilim na sandali ng iyong buhay. Ang tunay na pag-ibig at pagtitiwala ay ang liwanag na gumagabay sa atin patungo sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Rigo at Liwayway? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.